Isa siya sa Pilipinong artista na sumikat noong dekada 50. Siya rin ang nagpauso ng Pinoy Western movies sa Pilipinas. Siya rin ang kauna-unahang Pilipino na nanalo ng International Award bilang Best Actor noong 1955. Kaya lamang maaga din itong pumanaw sa edad na 43 lamang. Halika at ating alamin ang ilang bahagi ng buhay ni Efren Reyes Sr. dito lamang sa Maaaring unti-unti nang nakakalimutan ng mga bagong henerasyon ang ating mga sinaunang artista tulad ng ating bida ngayon na si Efren Reyes Sr. Ngunit habang napapanood mo ito, maaalala mo na malaki ang ambag nila sa industriya. Ipinanganak siya noong June 18, 1924 sa Manila. Lumaki siya sa dating O'Donnell Street sa Tayuman, na kilala ngayon bilang Severino Reyes Street. Isang Pilipinong artista, direktor, manunulat at producer. Kilala siya sa pinagmulan ng papel ni Pedro Penduko sa pelikula. Noong naging direktor siya, madalas niyang katrabaho si Fernando Poe Jr. Siya ang ama ni Efren Reyes Jr. na isa ring kilalang direktor at artista ngayon. Bagamat may kapasidad na makapagtapos na pag-aaral tulad ng lahat niyang mga kapatid, umabot lamang ito hanggang high school. Ayon kay Reyes Jr. na kanyang anak, maaring rebelde kaya nagkaganon. Ang kanyang ama ay si Pedrito Reyes y Puato. Ang kanyang ina naman ay si Luisa Ongpin. Ang kanyang lolo ay si Severino Reyes, author ng sikat na Lola Basyang at producer din ng Walang Sugat, ang pinakasikat sa mga lokal na sarsuela. Si Reyes ay natuklasan ng direktor na si Gregorio Fernandez. Nag-umpisa ang kanyang karera sa pelikula sa murang edad na gumagawa ng mga supporting roles tulad ng Hiram na Pangalan 1948 at Wala na Akong Luha 1948. Ang Commander Sundang 1949 ang kanyang unang break at pinakamalaking hit. Nagkaroon ito ng 80 pelikula o maaaring higit pa at 65 bilang direktor. Bago pa man siya maging artista, isa siyang telonero sa entablado. Kahit anak mayaman, hilig pa rin niya ang sining. Siguro dahil nagmula ito sa angkan ng mga manunulat. Siya ang kauna-unahang Filipino na nanalo ng International Award bilang Best Actor sa Asian Film Festival noong 1955 sa kanyang pagganap sa pelikulang Ifugao ni Jerry De Leon. Siya rin ang film pioneer na nagpakilala sa mga cowboy sa Philippine cinema. Noong 1947, 10 taon matapos ipinanganak ang Philippine cinema, ginawa ni Efren Reyes ang kanyang unang pelikula, ang Hagibis. Simula noon, hindi na napigilan ang kanyang pag-arangkada. Isa siyang contract star ng Premiere Productions at karamihan ay lumabas sa mga action movies at costume epics. Sa kanyang kasikatan, siya ay pinaka-in-demand at gumawa ng higit pang mga pelikula kaysa kanyang mga kasabayan. Para sa kanyang 16 na maluwalhating taon sa showbiz, mula 1947 hanggang 1963, nanalo si Efren Reyes Sr. ng FAMAS Best Actor Trophy para sa Kadenang Putik 1960 at nakakuha ng 4 na nominasyon bilang direktor para sa Pilipinas Kung Mahal 1965, Dugo ang Kulay ng Pag-ibig 1966, Sigaw ng Digmaan noong 1963 at Albano Brothers noong 1962. 5 beses siyang binanggit bilang lead actor para sa Dugo ang Kulay ng Pag-ibig noong 1966. Alaala Kita noong 1961, Ang Maton noong 1959, Kalibre 45 noong 1957 at Desperado noong 1956. At bilang isang manunulat, siya ay hinirang para sa The Singing Idol noong 1958. Ikinasal si Efren Sr. sa aktres na si Virginia Montes. Nagkaroon sila ng 6 na anak
dalawa sa kanila, sina Cristina Reyes at Efren Jr. ay sumunod sa kanyang mga yapak. Nagkaroon din ng unang pamilya si Reyes na mayroong 3 anak kay Primitiva Reyes. 5 taon pa lamang ang anak niyang si Efren Jr., unti-unti na niya itong inilitaw sa mga pelikula. Una na rito ang pelikulang Ang Tatay Kong Kalbo. Sumunod dito sa Sakal o Kasal na idinirect mismo ng kanyang ama. Pagkalipas ng 1 taon mula rito ay pumanaw sa Efren Reyes Sr. Maaring gusto niya na bago man siya mawala sa mundong ibabaw ay may sumunod sa kanyang yapak. At isa na nga dito si Efren Reyes Jr. na bukod sa pagiging artista ay director na rin na ang huli nga niyang idinirect ay ang biopic ni April Boy Regino. Gaya ng ibang sumikat na mga artista, hindi rin nagtagal ang pananatili ni Reyes sa mundong kanyang ginagalawan. Namatay ang aktor-director na si Efren Reyes dahil sa atake sa puso sa Santa Ana Racetrack sa Makati. Dinala si Reyes sa Racetrack First Aid Station. Gayunpaman, kinakailangan siyang ilipat kaagad sa St. Anne's Hospital sa Delpan Street sa Santa Ana. Idiniklara siyang dead on arrival. Ilang saksi ang nagsabi na si Reyes ay kakolekta lamang ng mga napanalunan na aabot sa ilang libong piso at palabas na sana siya sa karirahan nang siya ay bumagsak. Sinabi ng isang opisyal ng racetracks na nakatanggap siya ng impormasyon na nanalo si Reyes sa 5th daily double race na nagbayad ng dibidindo ng 13,700 pesos and 50 centavos para sa bawat piso na taya. Kahit na namatay na si Reyes, sinubukan ni Dr. Lydia Hoson at Dr. Inocencio Sicat, kapwa ng St. Anne's Hospital, na buhayin siya sa pamamagitan ng paglalagay ng external heart massage. Kinagabihan, dinala ang bangkay ni Reyes sa Funeraria Kyoge sa Recto Avenue. Iyon na ang kanyang ikatlong stroke mula nung 2 taon na ang nakararaan. Kasama ni Reyes ang aktor na si Leroy Salvador at iba pang kaibigan. Nang mamatay siya noong February 11, 1968, inilagay ang kanyang kabaong sa ibabaw ng bubong ng Mount Carmel Church para lang ma-accommodate ang mga fans na gustong magbigay ng respeto, ani Efren Reyes Jr. At nang siya ay dinala sa kanyang pahingahan, binuhat ng kanyang mga kaibigan ang kanyang kabaong mula Mount Carmel hanggang Loyola sa Marikina. Ilan lamang si Efren Reyes Sr. sa mga sinaunang artistang Filipino na naging giya upang maging matatag ang pangunahing pang-aliw ng masa, ang mga pelikula. Kaya sana huwag malibing sa limot ang kanilang mga ambag sa industriya. Gaya ng ibang mga bayani sa ating bansa, dapat din silang bigyang pugay ng bagong henerasyon. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.